kung sakali kaya na hindi maaprubahan agad ni Pangulong Marcos ang pambansang pondo para sa 2025. Ano nga ba ang aasahan? Alamin natin yan sa pag-ulat ni Bombo J.C. Galvez. Nagpaalala si Senate Minority Leader Coco Pimentel na hindi dapat magpanik kung sakaling hindi maipasa at malagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong taon ang proposed 2025 national budget. Ayon kay Pimentel, marami ng beses na nangyari na dumating ang Enero 1 na walang budget at wala naman anyang nangyaring masama sa Pilipinas. Ayon sa Minority Leader, mas mainam na magkaroon ng katanggap-tanggap na pambansang pondo sa halip na magpasa na isang budget law para lamang maihabol sa pagtatapos ng taon. Gayunpaman, handa naman daw ang senador na mag-overtime at hindi mag-Christmas break sakaling ibalik ng Pangulo sa Bicameral Conference Committee ang 2025 General Appropriations Bill. Ako ganito kasi, huwag tayo magpanik sa December 31. Pag mag-research tayo, how many times na nangyari sa past na dumating ang January 1, walang budget. Okay naman, nabuhay naman, wala naman nangyari masama sa Republika. Oh. It's better to have an acceptable budget law than to have a budget law na inaangalan ng taong bayan just for the sake of having one before December 31. So huwag madaliin. What's the point? Oh. Sinabi pa ni Pimentel, tama lamang na hindi pinirma ng punong ehekutibo ang pinal na bersyon ng 2025 national budget mula sa Kongreso. Nagpapakitaan niya ito na sensitibong Malacanang sa sentimiento ng taong bayan. Marami anyang tila umaangal sa ilang probisyon ng panukalang pondo para sa 2025. Gaya na lamang anya ang hindi paglalagak ng Kongreso ng subsidiya sa PhilHealth at ng pagtapyas ng 12 billion pesos sa Department of Education kung saan mas mataas pa ang pondo ng Department of Public Works and Highways kaysa sa sektor ng edukasyon. Gayunpaman, sa palagay ni Pimentel, maaaring questionin sa Supreme Court ang ginawa ng Senado at Kamara kung saan binigyan ng zero subsidy ang state health insurer dahil may syntax law na nagsasabing may automatic na alokasyon mula sa syntax dapat ang PhilHealth. Ngunit pagdating sa 2025 bicameral report ay nawala nga ito. Yes, so we are not in effect we are not implementing the syntax law. Oh. So, But hindi ibig sabihin nun na inamend si syntax law na nabaliwala na yung mga formula na yun. Andun pa rin yun. Yes, pwedeng i-question yun kung valid ba. Kasi pero ang nagbabanggaan dito, dalawang laws. Hindi constitution ng kabangga. Unlike yung sinasabi natin sa education, enjoying highs. But kang kabangga ng law is constitution. Klarong mas mataas. Ito, law versus law. Ng Supreme Court, maraming techniques dyan. Special law versus general law, recent law versus newer law versus old law. Maraming techniques sa statutory construction na tawag. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo J.C. Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!